Magandang araw sa inyong lahat. Malugod kong tinatanggap ang bawat isa sa inyo sa ating espesyal na video na ito. Ako po ay labis na nagagalak na makasama kayo sa pagkakataong ito at umaasa akong magiging makabuluhan ang ating pag-uusap. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, napakahalaga ng mga usaping ating pinagtutuunan ng pansin at ngayon ating tatalakayin ang isang napakahalagang tema. Nais ka ng Diyos na pagalingin, ngunit hindi mo siya papayagan. Sa ating buhay, madalas tayong humaharap sa mga pagsubok at sakit, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa mga emosyonal at espiritual na aspeto. Sa kabila ng mga ito, mayroong isang Diyos na puno ng pag-ibig at malasakit na laging nariyan upang tayo'y pagalingin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga hangarin, may mga pagkakataon na tayo mismo ang humahadlang sa ating sariling paghilom. Bakit? Kaya? Ano ang mga dahilan na nagiging sanhi ng ating pag-aalinlangan o pagtanggi sa kanyang mga biyaya? Ngayong araw, tayo'y magpapalalim sa usaping ito. Tayo'y magkakaroon ng pagkakataon na pagmuni-munihan ang mga hadlang na ating nilikha sa ating mga puso at isipan. Marahil ang ilan sa atin ay nagdadala ng mga pasakit mula sa nakaraan, takot sa hinaharap, o di kaya naman ay kakulangan ng pananampalataya sa ating sarili at sa Diyos. Sa mga pagkakataong ito, mahalagang tandaan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Siya ay laging nariyan, handang magbigay ng pag-asa at kagalingan basta tayo ay bukas sa kanyang mga plano. Ang ating layunin sa video na ito ay hindi lamang upang makipag-usap, kundi upang makipag-ugnayan sa inyo. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin, karanasan, at kung paano ninyo nahanap ang lakas sa gitna ng mga pagsubok. Hinihimok ko kayong mag-iwan ng mga komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Sa ating pagtutulungan, tayo ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga sitwasyon at sa mga hakbang na maaari nating gawin upang magpatuloy sa ating paglalakbay patungo sa kagalingan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, ito na ang tamang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, makakasama mo kami sa bawat hakbang ng ating pananampalataya. Ang bawat video ay naglalaman ng mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal, at sa iyong pagsuporta, mas marami pa tayong maaabot na tao na nangangailangan ng salamin ng liwanag sa kanilang buhay. Bilang isang komunidad, mahalaga ang pagkakaroon ng suporta sa isa't isa. Ang ating pag-uusap ngayon ay hindi lamang tungkol sa ating mga personal na karanasan, kundi pati na rin sa kung paano tayo makakatulong sa iba. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang individual na paglalakbay. Ito ay isang sama-samang paglalakbay kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan. Kaya naman, hinihimok ko ang bawat isa sa inyo na maging bukas sa pakikinig at pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ihanda ang inyong mga puso at isipan habang tayo'y sumisid sa mas malalim na pagtalakay sa temang ito. Sa mga susunod na bahagi ng video, ating susuriin ang mga konkretong hakbang na maaari nating gawin upang buksan ang ating mga puso sa mga biyayang nais ibigay ng Diyos. Tayo'y magtutulungan upang matutunan kung paano natin maiiwasan ang paghadlang sa kanyang mga plano para sa ating buhay. Muli, welcome sa ating video. Naway maging inspirasyon ito para sa lahat. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento at mag-subscribe sa ating channel. Tayo'y magpatuloy sa paglalakbay na ito ng sama-sama at sa mga susunod na sandali, sama-sama tayong maghanap ng mga paraan upang buksan ang ating mga puso sa kagalingan ng Diyos. Sa Mateo 13:57-58, makikita natin ang isang malalim na aral tungkol sa pananampalataya at kung paano ito nakakaapekto sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Dito,
ang mga tao sa bayan ni Jesus ay hindi naniwala sa Kanya. Sa kabila ng Kanyang kapangyarihan at kakayahang magpagaling, ang kanilang kawalang pananampalataya ang naging hadlang sa mga himala. Sinasalamin nito ang isang mahalagang katotohanan. Kahit nais ng Diyos na tayo ay pagalingin at tulungan, ang ating pagdududa at kawalang tiwala ay maaring magpigil sa Kanyang mga gawa. Madalas tayong nagiging biktima ng ating sariling mga pag-aalinlangan. Sa mga pagkakataong tayo ay humaharap sa mga pagsubok at karamdaman, maaaring magtanong tayo, bakit hindi ako pinagaling ng Diyos? Subalit, sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga ring tanungin ang ating mga sarili. Tinatanggap ko ba ang Kanyang kapangyarihan? Mayroon ba akong tunay na pananampalataya sa Kanya? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita na ang ating puso at isipan ay may malaking kontribusyon sa ating karanasan sa mga himala ng Diyos. Kapag tayo ay puno ng pagdududa, nagiging hadlang ito sa ating relasyon sa Kanya. At sa mga pagkakataong iyon, hindi natin nalalaman na tayo mismo ang nagpipigil sa Kanyang mga pagpapala. Sa Santiago 4:12-3, binibigyang diin ang kahalagahan ng tamang intensyon sa paglapit sa Diyos. Dito, ating natutunan na ang mga tao ay madalas na hindi nakakakuha ng kanilang mga hinihingi dahil sa maling mga motibo. Hindi sapat na tayo ay humingi. Kailangan din tayong magkaroon ng malinis at tapat na puso sa ating mga kahilingan. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay nagsisilbing tulay upang matanggap natin ang Kanyang mga biyaya. Kung tayo ay may mga hinanakit o masamang intensyon, maaaring maging hadlang ito sa ating mga dalangin. Dapat tayong maglaan ng panahon upang suriin ang ating puso at mga intensyon bago tayo lumapit sa Kanya. Ang kwento sa Juan 17:6-8 ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang Diyos ay nais na tayo ay pagalingin, ngunit nagiging kinakailangan ang ating pakikipagtulungan. Sa kwentong ito, ang lalaking may sakit ay hindi kaagad nakatanggap ng pagaling kahit na ito ay hangad ng Diyos. Kailangan niyang makinig at tumugon sa utos ni Jesus upang makamit ang kanyang kagalingan. Ipinapakita nito na ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin sa ating aktibong pagsunod at pananampalataya. Ang ating mga hakbang patungo sa Kanya ay mahalaga upang tunay na maranasan ang Kanyang mga himala. Ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw na ang ating pakikilahok ay kinakailangan. Sa ating mga panalangin at pag-asa, dapat tayong maging handa na makinig sa Kanyang mga utos at sundin ang Kanyang mga gabay. Minsan, ang mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi dumadating sa paraang inaasahan natin. Maaaring ito ay dahil may mga hakbang tayong dapat gawin o mga aral na dapat matutunan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanyang bahagi. Sa halip, tayo ang dapat magbukas ng ating mga puso at isipan upang tanggapin ang Kanyang mga plano. Mahalagang maunawaan na ang Diyos ay laging nariyan, handang magbigay ng mga himala at pagpapala. Ngunit ang ating pananampalataya, tamang intensyon at aktibong pakikilahok ang mga susi upang maranasan ang Kanyang mga biyaya. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, dapat tayong maging mapanuri at matapat sa ating mga sarili. Ang ating mga pagdududa at takot ay mga hadlang na dapat nating malampasan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya at sa Kanyang mga utos, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang Kanyang kagalingan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagninilay sa tema ng nais ka ng Diyos na pagalingin, ngunit hindi mo siya papayagan, ay nagpapakita ng malalim na katotohanan tungkol sa ugnayan ng tao at ng Diyos. Sa Mateo 13:58, makikita natin na kahit gaano kalawak ang kapangyarihan ng Diyos,
May mga pagkakataon na ang kanyang mga gawa ay nahahadlangan ng kawalang pananampalataya ng mga tao. Ang mga tao sa kanyang sariling bayan ay hindi tumanggap sa kanya at dahil dito wala siyang nagawang maraming himala. Dito makikita ang pangunahing aral. Ang pananampalataya ay isang mahalagang salik sa pagtanggap ng mga biyayang galing sa Diyos. Kapag ang puso ng tao ay puno ng pagdududa at hindi pagtanggap, nagiging hadlang ito sa mga plano ng Diyos na magdulot ng kagalingan at pagbabago. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi sapat. Kailangan itong samahan ng pagtanggap at pananampalataya. Sa maraming pagkakataon, ang mga tao ay nagiging biktima ng kanilang sariling takot at pagdududa na nagiging sanhi ng kanilang pag-atras sa mga biyayang nakalaan sa kanila. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon o paniniwala. Ito ay isang aktibong pag-uugali na nag-uudyok sa atin na sumunod sa Diyos at buksan ang ating mga puso sa Kanyang mga plano. Sa Santiago 4:23, itinuturo na ang mga tao ay madalas na hindi nakakakuha ng mga bagay na kanilang nais dahil sa maling mga motibo. Ang pagkakaroon ng tamang puso at layunin sa paghingi ay mahalaga upang matanggap ang tulong mula sa Kanya. Ipinapakita nito na hindi lahat ng panalangin ay matutugunan, lalo na kung ang mga intensyon ay hindi wasto. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa mga salita ng ating panalangin, kundi pati na rin sa kalaliman ng ating mga puso. Kung tayo ay humihingi ng tulong, dapat tayong maging tapat sa ating mga layunin at hangarin. Ang tunay na paglapit sa Diyos ay nagmumula sa isang pusong nagmamalasakit at may pagnanais na sundin ang Kanyang kalooban. Ang pagkakaalam at pag-unawa sa kung ano ang tunay na nais ng Diyos para sa atin ay napakahalaga. Madalas, ang ating mga panalangin ay nakatuon sa mga pansariling hangarin at hindi natin nakikita ang mas malawak na plano ng Diyos. Ang Kanyang mga biyaya ay nakalaan hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi para rin sa ating mga kapwa. Kung tayo ay nakatuon lamang sa ating sarili, nagiging hadlang ito sa ating pagunlad at sa mga pagpapalang nais ipagkaloob ng Diyos. Sa ganitong konteksto, ang ating ugnayan sa Diyos ay dapat na nakabatay sa pagtitiwala at pagkilala sa Kanyang mas mataas na layunin. Sa Juan 5:6-8, ang kwento ng isang lalaking may sakit ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa pakikipagtulungan sa Diyos. Kahit na ang Diyos ay may nais na pagalingin siya, kinakailangan ng lalaking ito na makinig at tumugon sa utos ni Jesus. Ang pagkilos ng Diyos ay nangangailangan ng ating pakikilahok. Dito, makikita na ang pagpagaling ay hindi palaging instant. May mga pagkakataon na ito ay nangangailangan ng ating aktibong pagsunod at pakikipagtulungan. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa Kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin sa ating kakayahang tumugon sa Kanyang mga tawag. Ang ating pananampalataya at pakikilahok sa mga utos ng Diyos ay nagsisilbing tulay sa mga himalang nais niyang ipagkaloob. Ang ating mga hakbang ng pananampalataya ay nagiging daan upang makita natin ang Kanyang mga gawa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong, dapat tayong maging handa na makinig at sumunod sa Kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, nagiging aktibong bahagi tayo ng proseso ng pagpagaling at pagbabago sa ating buhay. Sa kabuuan, ang tema ng nais ka ng Diyos na pagalingin, ngunit hindi mo siya papayagan, ay nagdadala sa atin ng malalim na pagninilay tungkol sa ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Ang Kanyang kagustuhan ay palaging nakalaan para sa ating kabutihan, ngunit tayo rin ay may responsibilidad na buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanyang mga plano.
Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalaga na tayo ay maging tapat sa ating mga intensyon, handang makinig at sumunod, at higit sa lahat, may ganap na tiwala sa kanyang mga pangako. Sa ating pagninilay-nilay tungkol sa tema ng nais ka ng Diyos na pagalingin, ngunit hindi mo siya papayagan, mahalagang tingnan ang mga talatang nagbibigay liwanag sa ugnayan ng ating pananampalataya at ang mga himalang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Ang mga kwento at turo sa Biblia ay naglalaman ng mahahalagang aral na dapat nating isaalang-alang sa ating paglalakbay patungo sa kagalingan. Sa Juan 6:6-8, makikita natin ang isang lalaking may sakit sa tabi ng isang tangke ng tubig. Sa loob ng 3 dekada, siya ay naghintay ng pagkakataon na makapagpagaling. Ang pagkakataong ito ay dumating sa pamamagitan ng utos ni Jesus na tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Dito, ang pagkilos ng Diyos ay nakasalalay sa tugon ng tao. Ang lalaking ito ay hindi lamang umasa na ang Diyos ay gagawa ng himala nang walang kinakailangang aksyon mula sa Kanya. Kailangan niyang makinig at sumunod sa utos ni Jesus. Sa ganitong paraan, itinuturo sa atin na ang ating pakikipagtulungan sa Diyos ay mahalaga sa ating proseso ng pagpagaling. Ang pagkakaroon ng aktibong pananampalataya ay hindi lamang isang pasibong pagtanggap. Ito ay nangangailangan ng ating pakikilahok at pagkilos. Ipinapakita ng talatang ito na ang kagalingan ay hindi lamang nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos, kundi lalo na sa ating pagtugon sa Kanya. Minsan, ang ating mga pagdududa at kawalang katiyakan ay nagiging hadlang sa ating mga biyayang nais. Ang Diyos ay handang magbigay ng kagalingan, ngunit kailangan din natin ng lakas ng loob at pananampalataya upang tumugon sa Kanyang mga panawagan. Tayo rin ay tinatawag na maging aktibong kalahok sa ating sariling pag-unlad at pagpagaling. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang hakbang patungo sa ating mga inaasam na pagbabago. Ang Santiago 4:2-3 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tamang intensyon sa ating mga panalangin. Dito, sinasabi na madalas tayong hindi nakakakuha ng ating mga nais dahil sa maling motibo. Kapag tayo ay nanalangin, mahalaga na ang ating puso ay nakatuon sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Ang pagkakaroon ng tamang layunin sa ating paghingi ay nagbubukas ng pinto sa mga biyayang nais ipagkaloob sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng mga bagay na ating hinahangad. Siya ay nais din na tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay at relasyon sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay dapat na nakaugat sa ating pagmamahal sa Kanya at sa ating kagustuhang sumunod sa Kanyang kalooban. Sa Mateo 13:27-28, ipinapakita na ang kawalang pananampalataya ng mga tao sa sariling bayan ni Jesus ay nagdulot ng hadlang sa Kanyang mga himala. Ang kanilang pagdududa at hindi pagtanggap sa Kanya ay naglimita sa mga bagay na maaari niyang gawin sa kanilang buhay. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya at pagtanggap sa Diyos ay napakahalaga sa pagkakaroon ng mga himala. Kung tayo ay hindi naniniwala o bukas sa Kanyang mga gawa, maaring hindi natin maranasan ang Kanyang mga pagpapala. Ang ating pananampalataya ay isang susi na nagbubukas ng pinto sa mga posibilidad na nais ipagkaloob ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nag-uugnay sa atin sa katotohanang ang Diyos ay palaging handang magpagaling at magbigay ng Kanyang mga biyaya. Subalit, ang ating mga puso at isipan ay dapat ding maging bukas sa Kanya. Ang ating aktibong pagsunod sa Kanyang mga utos at ang pagkakaroon ng tamang layunin sa ating mga panalangin ay mga hakbang na nagdadala sa atin patungo sa tunay na kagalingan. Sa ating mga pagsubok at sakit, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nariyan handang tumulong.
Ngayon, sa pagpapatuloy natin sa ating pagninilay, magkakaroon tayo ng isang panalangin. Isang pagkakataon upang ilapit ang ating mga puso sa Diyos at humiling ng Kanyang tulong at patnubay sa ating paglalakbay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong harapan na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga oras ng pagsubok at sakit, kami ay humihingi ng iyong patnubay at liwanag. Ikaw ang aming tagapagligtas at sa iyo kami nagtitiwala. Kahit na sa gitna ng mga pagsubok na hindi namin lubos na nauunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Naway magbigay ka ng kalinawan sa aming mga isipan at kapayapaan sa aming mga puso. Ipinapaabot namin sa iyo ang mga taong naguguluhan sa kanilang kalagayan, mga may sakit at mga nagdurusa. Nais naming ilapit sa iyo ang mga tao na tila nawawalan na ng lakas at pananampalataya. Bigyan mo sila ng lakas upang magpatuloy sa laban at ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng ito, mayroong magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Diyos, sa bawat luha na nahuhulog, sa bawat hikbi ng puso, kami ay umaasa na ikaw ay nandyan upang yakapin sila. Nais naming ipahayag ang aming mga dalangin para sa mga kapatid naming nahihirapan. Sa mga oras na sila ay nasa dilim, naway maging ilaw ka sa kanilang landas. Sa mga pagkakataong sila ay naguguluhan, naway bigyan mo sila ng tamang direksyon. Sa mga sandaling ang kanilang mga isipan ay puno ng takot at pangamba, naway maging kalmado ang kanilang mga puso sa iyong presensya. Nais naming ipagdasal ang mga taong hindi makapagpatawad sa kanilang sarili at sa iba. Naway mahanap nila ang kapayapaan sa kanilang puso at matutunan ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Sa kanilang mga pagkakamali, naway matutunan nilang tumayo muli at lumakad sa bagong pag-asa. Patuloy na ipaalala sa kanila na mayroong pagkakataon para sa pagbabago at pag-unlad sa kanilang buhay. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nabigo at nadapa, tulungan mo kaming bumangon. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon na dapat naming gawin, naway ipakita mo sa amin ang tamang landas. Sa mga oras na kami ay naliligaw ng landas, naway makatagpo kami ng mga tao na magbibigay ng gabay at inspirasyon sa amin. Bigyan mo kami ng mga pagkakataon na makapaglingkod sa aming kapwa upang sa aming mga simpleng gawa, maipadama namin ang iyong pagmamahal at kabutihan. Sa mga oras ng pagdududa, naway maging matatag ang aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay tinatangay ng alon ng buhay, naway makahanap kami ng kapayapaan sa iyong mga salita. Nais naming ipagdasal ang mga taong nawawalan ng pag-asa, naway muling magbalik ang kanilang pananampalataya sa iyo. Sa kanilang mga pagsubok, tulungan mo silang makita ang mga biyayang dala ng bawat pagsubok. O Diyos, sa oras ng aming pangangailangan, kami ay lumalapit sa iyo. Naway ang aming mga dalangin ay umabot sa iyong tainga at makatagpo ng puwang sa iyong puso. Anuman ang aming pinagdadaanan, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya na ikaw ay laging nandyan, handang umalalay at umakap sa amin. Sa bawat hakbang na aming tatahak, naway maging gabay mo ang aming mga desisyon at pagkilos. Nais naming ipagdasal ang bawat isa na harapin ang kanilang mga hamon na may tapang at lakas. Sa mga pagkakataong ang mundo ay tila napakabigat at puno ng pasanin, naway madama nila ang iyong yakap. Sa mga oras ng kalungkutan, naway mahanap nila ang ligaya at pag-asa sa mga simpleng bagay. Ipaabot mo sa kanila ang iyong pagmamahal na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanilang mga puso. Diyos, sa aming pagkakaisa, naway patuloy kaming maging ilaw sa isa't isa. Ang aming mga dalangin ay sama-samang itataas upang maging matatag ang aming samahan.
Sa aming paglalakbay, naway hindi kami mawalan ng pag-asa at pagmamahalan sa aming kapwa. Sa bawat pagkilos namin, naway maipakita namin ang iyong liwanag sa mundong ito. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay humihiling ng iyong patnubay at lakas. Sa mga oras ng pagsubok, naway maging matatag ang aming pananampalataya at sa mga pagkakataong kami ay natatakot, naway matutunan naming yakapin ang iyong mga pangako. Kasama ang aming mga pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay, kami ay nag-aalay ng aming mga dalangin para sa bawat isa. Naway maging inspirasyon kami sa isa't isa at sa gitna ng mga unos ng buhay, naway patuloy naming ipakita ang iyong pagmamahal at pagkalinga. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa at tila ang mga hangarin namin ay abot kamay, ngunit hindi pa rin naabot, tulungan mo kaming manatiling matatag. Sa mga panahong ang aming mga pangarap ay tila nagiging malabo, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang mga posibilidad na sa kabila ng lahat ng ito ay may magandang kinabukasan na naghihintay. Ipinagdarasal namin ang mga tao na nahuhulog sa mga bitag ng kawalang pag-asa at sakit. Naway maiparamdam mo sa kanila ang iyong presensya na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanilang mga puso. Sa bawat umaga na kami ay bumangon, bigyan mo kami ng pagkakataon na maging mas mabuting tao. Ipaabot mo sa amin ang mga pagkakataon na makapaglingkod at makatulong sa aming kapwa, upang sa aming mga simpleng pagkilos, maipakita namin ang iyong pagmamahal. Naway maging dahilan kami ng saya at pag-asa sa buhay ng iba. Sa bawat ngiti na aming ibinabahagi, naway madama nila ang iyong kabutihan at pagmamahal. O Diyos, sa mga sandaling kami ay nag-iisa at tila walang makikinig, naway iparamdam mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Sa mga oras na kami ay naguguluhan sa mga desisyon, naway ipakita mo sa amin ang tamang landas. Ipinagdarasal namin ang mga tao na naguguluhan sa kanilang mga desisyon sa buhay. Naway makatagpo sila ng gabay at inspirasyon na magdadala sa kanila sa tamang direksyon. Diyosa, sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, naway maging ilaw kami sa isa't isa, upang sa aming mga pagkilos, maipakita namin ang iyong liwanag. O Diyos, sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan, kami ay nagtitiwala na ikaw ay may magandang plano para sa amin. Sa bawat pagkatalo, kami ay natututo at sa bawat pagkatalo, kami ay bumangon. Naway tulungan mo kaming tanggapin ang mga pagkakamali sa aming buhay at matutunan ang mga aral mula rito. Sa aming mga pagkukulang, naway matutunan naming magpatawad sa aming sarili at sa iba. Sa mga oras ng kagipitan, kami ay humihiling ng iyong tulong. Ipinagdarasal namin ang mga tao na nasa mga sitwasyon ng kawalang sigla at kagipitan, naway madama nila ang iyong yakap at tulong. Sa kanilang mga puso, naway muling mag-alab ang pag-asa at pananampalataya. O Diyos, kami ay patuloy na umaasa na ang aming mga dalangin ay umaabot sa iyong tainga. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya na ikaw ay laging nandyan. Sa bawat hakbang na aming tatahak, naway ang iyong mga salita ang aming gabay. Sa mga oras ng pagdududa, kami ay humihiling na maging matatag sa aming pananampalataya. Sa huli, O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga puso sa iyo. Naway, ang aming mga dalangin ay magdulot ng kapayapaan at kagalakan sa aming mga buhay at sa buhay ng iba. Patuloy mo kaming ihandog ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa laban. Sa aming pagkakaisa, naway maging ilaw kami sa isa't isa at sa bawat hakbang na aming tatahak, naway maging saksi kami ng iyong pagmamahal sa mundong ito. Amen. Sa mga oras na ating pinagdaraanan ang mga pagsubok at hirap, mahalaga na tayo'y manatiling nakatuon sa ating pananampalataya at sa mga aral na itinuro sa atin ng ating Panginoon.
Ngayon, habang tayo'y nagmuni-muni sa mga mensahe ng ating devosyonal, naway mapagtanto natin ang halaga ng pagtitiwala sa Kanya, kahit sa mga pagkakataong tila hindi natin nauunawaan ang Kanyang mga plano. Madalas tayong humiling ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Ngunit may mga pagkakataon na tila ang ating mga panalangin ay hindi nasasagot sa paraang inaasahan natin. Dito, nagiging mahalaga ang ating pananampalataya. Sa kabila ng ating pagdududa at takot, dapat nating tandaan na ang Diyos ay may mas mataas na layunin sa likod ng mga pagsubok na ating nararanasan. Isipin natin ang mga tao sa Biblia na nakaranas ng matitinding pagsubok. Si Job halimbawa ay nawalan ng lahat, kanyang mga anak, kayamanan at kalusugan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagbigay ng puwang sa pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Sa halip, siya ay humiling ng higit pang pag-unawa at nagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang ating pananampalataya ay dapat manatiling matatag. Minsan, ang ating pagnanais na makamit ang kagalingan ay nagiging hadlang sa ating pag-unawa sa mas malalim na layunin ng Diyos. Maaring ang kanyang mga plano ay hindi natin nakikita sa ngayon, ngunit sa ating pagtitiwala sa Kanya, nagiging daan tayo para sa mas malalim na pagbabago sa ating mga buhay. Ang mga pagsubok ay hindi parusa, kundi pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at pagkatao. Hindi natin alam kung paano tayo hinuhubog ng Diyos sa mga pagkakataong ito, ngunit tiyak na ang kanyang pagmamahal at pagkalinga ay laging naroroon. Sa ating mga pamilya, komunidad at sa mundo, maraming tao ang nangangailangan ng kagalingan. Minsan, tayo mismo ang nagiging sagabal sa kanilang proseso ng pagpapagaling. Sa halip na tayo'y maging instrumento ng kanyang pagmamahal, nagiging dahilan tayo ng pag-aalinlangan. Kaya naman, mahalagang tayo'y maging mapagpakumbaba at handang ipagdasal ang iba kahit na tayo'y nasa gitna ng ating sariling laban. Sa ganitong paraan, nagiging tagapamagitan tayo ng kanyang biyaya. Naway magsilbing paalala sa atin na ang ating mga pagsubok ay hindi dahilan upang mawalan ng pag-asa. Sa halip, ito ay pagkakataon upang tayo'y magsanib puwersa sa ating pananampalataya at sa ating pagtutulungan sa isa't isa. Ipinapaabot ko ang hamon sa bawat isa sa atin, maging ilaw at pag-asa para sa ibang tao. Sa bawat tamang hakbang at mabuting gawa, tayo ay nagiging testamento ng kanyang pagmamahal sa mundo. Sa mga natapos na salita, naway ang mga aral at pagninilay na ating tinalakay ay magbigay linaw sa ating mga puso at isipan. Ang ating laban ay hindi nag-iisa sapagkat kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. Patuloy tayong humingi ng kanyang gabay at hikbiin ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Naway tayo'y maging matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng mga unos at pagsubok na ating kinakaharap. Tandaan, kahit sa mga pagkakataong tila hindi natin nakikita ang kanyang kamay sa ating mga sitwasyon, ang Diyos ay palaging naririyan, nakikinig at nagmamasid. Ang kanyang mga plano ay mas mataas at mas malalim kaysa sa ating mga pangarap. Sa Kanya tayo ay may pag-asa at sa Kanya tayo ay palaging uuwi sa ating mga puso. Magsimula tayong lumakad na may tiwala at pananampalataya at patuloy na ipahayag ang Kanyang kabutihan sa ating mga buhay.